pag-uusapan natin ang ikaupat na aklat sa seryeng History of Redemption, ang malalim at mahiwagang providence ng Diyos. Kaya ito ang temang tatalakayin natin para sa pangalawang lekturang ito. At bago natin ito talakayin, gusto kong basahon ang Deuteronomio, Kabanata 32, Talata 7. Nabasa na ito ni Pastor Jabez dati at makikita ito sa bawat pabalat ng seryeng History of Redemption. At sinasabi nito, alalahanin mo ang mga araw noong unang panahon. Isalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Tanungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa iyo. Ang iyong mga matatanda at sasabihin nila sa iyo, ito ang salita ng Diyos. Ay na? Amen. Kaya ang paksa ko ay ang kasaysayan ng ang mga hari ng Hilagang Israel at ang pangangasiwa nito sa kasaysayan ng pagtubos. Kaya titingnan natin kung paano ginamit ng Diyos ang kasaysayan ng mga hari. Ginamit ng Diyos ang mga hari bilang kanyang mga instrumento upang matupad ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ang kasaysayan ng mga hari ay talagang kasaysayan ng pagtubos. Hindi lang ito kasaysayan, kundi kasaysayan ng ang pagtubos ay batay sa pagbabayad sala ni Jesus sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang ikaduhang pagparito. Kaya hindi lamang ito kasaysayan ng mga hari, kundi ito ay kasaysayan ng pagtubos. Kung titingnan mo ang mga kawikaan, sa Kabanata 21, Talata 1, sinasabi nito, ang puso ng hari ay parang mga daluyan ng tubig sa kamay. Ang Panginoon at ginagamit niya ito sa anumang paraan na naisin niya. At ano ang sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito sa atin na ang lahat ng mga hari ay nasa kamay ng Diyos at ginagamit niya sila upang matupad ang kanyang kasaysayan ug pagtubos. At kaya nga, kailangan nating maunawaan ang kasaysayan ng mga hari ng Hilagang Israel at ito ang ating paksa ngayon. At lalo na kapag mayroon tayong paghahambing at pagkakaiba ng mga tao ng paghahari, kaya ito ang mga tao ng paghari ng mga hari ng Timog at Hilagang mga kaharian, makikita natin kung paano nagganap ang kasaysayan ng pagtubos sa magulong mga panahon at sa kabila ng patuloy na mga hadlang ni Satanas sa pamamagitan ng malalim at mahiwagang probidensya ng Diyos. Kaya kailangan nating maunawaan ang mga taon ng paghari ng mga hari. Ang unang punto ay ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang tumpak na kronolohiya ng mga tao ng paghahari. Kaya maari, ito ay isang bagong termino. Ang mga tao ng paghari ay mga tao ng pamumuno. Kaya maari, ito ay isang bagong termino, mga taon ng pamumuno. Kaya kailangan nating magtatag ng tumpak na kronolohiya ng mga taon ng pamamahala, ang mga taon ng paghahari. At bakit gamon? Dahil ang kasaysayan ng pagtubos na nakasentro kay Hesukristo ay hindi basta-basta nagpapatuloy, kundi ito ay natutupad ayon sa eksakto at tiyak na takdang panahon ng Diyos. Kaya ang Diyos ay may kalendaryo at oras. Ang kasaysayan ng pagtubos ay natutupad ayon sa eksaktong kalooban ng Diyos. Ala orasan. At kaya naman, gaya ni Dr. Pratito, sa unang lektura sa Exodo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2, nangaral si Philip Lee na nagbigay ang Diyos nagbagong kalendaryo sa mga tao bago sila lumabas sa Ehipto. At sinabi niya na ang araw na ito ang unang buwan at ang unang araw. Kaya ng araw na iyon, nagbigay siya ng bagong kalendaryo. Unang araw at unang buwan noon. At bakit sila binigyan ng Diyos ng bagong kalendaryo? Dahil sinasabing Diyos na buhay ka ayon sa sarili mong panahon. Pero ngayon, kailangan mong mabuhay ayon sa aking panahon. Kailangan mong lumakad kasama ko ng may pagpapakumbaba at lumakad ayon sa aking mga panahon. At kaya nga,
Ibinigay ng Diyos ang bagong kalendaryong ito. Ito ay isang bagong simula para sa mga taong Israel. At kapag naniniwala tayo kay Jesus, kailangan natin ngayon ng isang bagong simula, isang bagong puso, at kailangan natong lumakad kasama ng Diyos. Ayon sa kayang panahon. Kaya sa Exodo, Kabanata 12, talata 44, sinasabi na ilang taon na nirahan ang mga Israelita sa Ehipto. Utsungatos 30 katurigi. At sa katapusan ng 430 taon, hanggang sa araw na iyon, inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Hanggang sa mismong araw na iyan, hindi ba't kamangha-mangha, Eloy? Hindi pa ito isang araw bago iyon. Hindi pa isang araw ang lumipas, ngunit binibilang na ng Diyos ang bawat araw. At nang maganap ang 430 taon, sa mismong araw na iyon, inilabas ng Diyos ang bayan mula sa Ehipto. At sa gayon ay makita natin na ang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos ay natutupad ayon sa kalendaryo ng Diyos, ayon sa talaurasan ng Diyos. Sinasabi sa Galatia Kabanata 4, versikulo 4, ngunit nang dumating ang kaganapan ng panahon, si Jesus ay naparito sa lupang ito. Ang salita ay naging laman. At dito natin nakita na ang lahat ay tumatakbo ayon sa takdang panahon ng Diyos. Bukod pa rito, iniutos sa atin ng Diyos na isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Ito ang Deuteronomio 32, talata 7. Deuteronomio 32, talata 7. Isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Alalahanin ninyo ang mga araw noong unang panahon. Isaalang-alang ninyo ang mga taon ng lahat ng salinlahi. At tingnan natin ang Hebreyo. So, Bino, Shenot, Dor, Vador. Kaya, ang salitang binu ay nangangahulugang isaalang-alang. Ang pagtagad, nagpasabot o pagsabot. Ang ibig sabot nito ay magsaliksik. Ang ibig sabihin nito ay mag-isip. Kaya ano ang hinihiling ng Diyos na ating maunawaan? Sa syanot na ito, ang syanot ay mga taon. Kaya sinasabi sa atin ang Diyos na pag-aralan ang mga taon. Sinasabi niya sa atin na pag-aralan ang kronolohiya. Kronolohiya at mga panahon. Una petsa. At ang Dorvador ay para sa lahat ng henerasyon. Kung wala, ano mang kulang sa lahat ng henerasyon. Kaya malinaw na iniutos sa atin ng Diyos na pag-aralan ang mga taon, ang kronolohiya at ang mga taon at petsa ng lahat ng henerasyon. Ito ang utos ng Diyos para gawin natin ito. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta na lang itong palampasin at sabihin, "Nako, maniniwala na lang tayo." Alam mo na, nang hindi nalalaman ang mga taon. Kaya may tatlong dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang kronolohiya. At una sa lahat, inilalantad nito ang hubad na katotohanan ng mga makasaysayang katotohanan. Kaya maaring pilipitin o ilagay sa wala sa pagkakasunod-sunod ang mga katotohanan ng kasaysayan. Bukod pa rito, ang mga makasaysayang salaysay ay maaring maling maunawaan bilang kataang isip lamang o maari itong tuluyang maglaho. At kapag pinag-aralan natin ang mga kronolohiya ng Biblia, ang mga taon ng Biblia, maunawaan natin ng eksakto ano ang nangyari, sa anong konteksto, sa anong sitwasyon. Kaya alam mo, halimbawa, tingnan natin ang edad. Kaya kapag tayo ay ipinanganak nung may kaayusan. Kaya sabihin natin, may isang taong ipinanganak noong 1976 at may isang taong ipinanganak noong 1980 at ito ay mahalaga sa unawain ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan dahil ipinapakita nito kung sino ang nakatatanda at kung sino ang nakababata. Kaya naman, napakahalaga ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, lalo na sa mga tuntunin ng kasaysayan ng pagtubos. Pangalawa,
Ang isang tumpak na pag-aaral ng kronolohiya ay nagpapakita ng malalim at mahiwagang probidensya ng Diyos. Kaya ito ang pamagat ng aklat, at ang Diyos ay mas dakila kaysa sa lahat. At ang kaniyang soberanya ay namamahala sa buong nakikita at di nakikitang sansinukob, kasaysayan at ang atong mga personal na buhay. Sinasabi sa mga awit 103:19 na itinatag ng Panginoon ang kaniyang trono sa mga langit at ang kaniyang soberanan niya ay namamahala sa lahat. Kaya ang Diyos ay isang dakilang Diyos at siya ang namamahala sa buong sansinukob, kasaysayan at maging ang ating mga personal na buhay. Diyos ang nakakaalam ilang buhok ang mayroon ka sa iyong ulo. Alam niya kung ilang beses kang bumangon at kung ilang beses kang humiga. Alam niya ang nararamdaman mo ngayon. Nasasaktan ka at nagagalit ka at nalulungkot ka. Alam niya ng Diyos dahil siya ang pinakadakilang Diyos sa lahat at naniniwala akong kasama natin siya ngayon. Naniniwala ka ba dyan? Amen. Kaya ang espesipikong interbensyon at pagpapatupad ng Diyos sa kanyang plano sa pagtubos sa loob ng kasaysayan ay tinatawag na providence. At Hana, kaya naman, ang isang tumpak na takdang panahon ng mga taon, ng paghahari ng mga hari at mga pangyayari ay nagpapakita ng malalim at mahiwagang paglalaan ng Diyos. Kaya napakahalaga nito. Susunod, ang isang tumpak na pag-aaral ng kanilang mga kronolohiya ay nagpapakita ng pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos ng buong sigla. Kaya parang puzzle. Kapag pinagsama-sama natin ang kronolohiya at mga taon sa isang perpektong pagkakasunod-sunod ng panahon, ito ay nagiging isang mas malaking larawan. At kung isa lang ang may tayo, hindi natin makita ang mas malaking larawan. Ngunit kapag pinagsama-sama natin ang mga piraso ng puzzle at buo ng tumpak na kronolohiya at timeline, saka natin makikita ang mas malawak na larawan kung paano gumawa ang Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. At upang ang kasaysayan ay dinamiko at ganap na mabubuhay. Kaya kapag nakita natin ang mas malawak na larawan, magkakaroon tayong malawak na pananaw kung paano kumikilos ang Diyos sa atong buhay. Magkakaroon tayo og malalim na pag-unawa sa aton mga buhay pananampalataya at matututunan natin ang mga mahahalagang bagay, mga espiritual na aral upang tayo ay magbago sa atong mga puso at sa atong mga isipan dahil nakikilala natin ang puso ng Diyos. Ito ang puso ng Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng lekturang ito, habang nakikilala natin ang puso ng Diyos at kung paano siya kumikilo sa ating mga buhay, naway magbago kayo sa inyong mga katawan, sa inyong mga isipan, at sa inyong mga puso. At idinadalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Pangalawang punto, mga pangunahing punto sa pagkalkula ng mga taon ng paghahari. Kaya, gaya ng sinabi natin, ang mga taon ng paghahari ay mga taon ng pamumuno sa Hilagang Israel. Kaya hindi natin pinag-usapan ang Katimugang Juda. Pinag-uusapan natin ang Hilagang Israel. At may apat na prinsipyo na kailangan nating maunawaan upang makalkula ang kronolohiya at mga taon ng paghahari ng mga hari. Kaya apat na prinsipyo. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan ang pamamaraan ng pagpipetsa ng pag-akyat at hindi pag-akyat. Kaya ang pag-akyat at ang hindi pag-akyat. Kaya kung titingnan natin ang paraan ng pagpipetsa ng pag-akyat dito, sa tuwing may hari na uupo sa trono, iyon ay nagiging isang taon ng sesyon. Kaya hindi ito ang unang taon, hindi ito unang taon. Ito ay tinatawag na taon ng sesyon. At ang susunod na taon ay ang unang taon ng paghari. At ang susunod ay ang ikalawang taon ng paghahari at iba pa. Kaya ang unang taon na upo ang hari sa trono ay tinatawag na taon ng pagluklok.
Ngunit sa taon ng hindi pag-akyat, kapag ang hari ay umupo sa trono, otomatiko itong binibilang bilang unang taon. Kaya maaari isang sandali na. Pwede naman itong isang araw. Maari itong maging isang buwan o isang taon. Pero otomatiko na itong magiging unang taon na magpagahari sa ganitong uri ng pamamaraan. At ang susunod na taon ay ang ikalawang taon ng paghari at ang ikatulong taon ng paghari. Kaya kailangan natong maunawan ang pag-akyat at paraan ng pagpipetsa na hindi gumagamit ng accession. Kaya ginamit ng hilagang Israel ang pareho at maari itong maging nakalilito. Pero si Doktor gumawa si Reverend Abraham Park ng perpektong talaorasan at kronolohikal na balangkas ng lahat ng taon ng mga hari. At ang hilagang Israel ay gumamit ng pamamaraan hindi pag-akyat sa pwesto sa pagkalkula ng mga taon ng paghahari. Mula sa unang hari, si Jeroboam, hanggang sa ikalabing-isa, Haring Jehoahaz. Kaya una, kay Haring Jeroboam hanggang sa ikalabing-isang Haring Jehoahaz, gumamit silang non-accession. Pero pagkatapos ay magbabago ito. Nagbabago ito. Mula sa ikalabing-labing dalawa, Haring Joas, hanggang sa huling hari, ang ikalabing siyam na Haring Hosea, ginamit nila ang pamamaraan ng pagpepetsa ng taon ng pagluklok. Kaya nagbago sila sa kalagitnaan ng kung paano sila. Nakatala ang mga taol. Kaya gusto kong ipakita sa iyo ang chart na ito. At ang chart na ito ay sistematikong inorganisa at ipinakita sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo. Walang ibang scholar ang nakagawa ng ganitong uri ng chart. At ang chart na ito ay nasa ikaapat na aklat. Nasa ikaapat na libro na hiyon. Kaya kung hindi mo pa nabili ang pang-apat na libro, kasama na ito sa pang-apat na libro. Kaya gayang ipinaliwanag ko, mula kay Jeroboam hanggang kay Jehoahaz, gumamit sila ng paraan ng pagpepetsa na hindi batay sa taon ng pag-akyat. Paraan ng pagpipetsa ng hindi aon ng pag-akyat. At pagkatapos mula kay Joas, kay Husha, paraan ng pagpipetsa ng pag-akyat. Kaya may tagbabago rito mismo. Kaya kailangan nating maunawaan kung paano nila kinalkula ang mga taon. Una, sa ganitong uri ng konsepto. Kaya, halimbawa, ang unang hari, si Jeroboam, ay naghari sa loob ng 22 taon. Sinasabi ng Biblia na 22 taon. Kaya, 22 taon. Sinasabi sa uno hari 14 na si Jeroboam ay naghari ng 22 taon. Kaya, tingnan natin ito sa pagkalkula mula sa pag-akyat at hindi pag-akyat. Kung gagawin natin ito mula sa isang pamamaraan ng sesyon ng taon, siya ay naghari mula siyam na raan 30 BC hanggang 908 before Christ. Kaya taon ng hindi pagsali. Hindi binibilang ang unang taon. At pagkatapos, ang susunod na taon ay ang unang taon at iba pa. Noong 908, ito ang magiging ika-22 taon. Ngunit hindi ito tama. Hindi ito tama. Ginamit nila ang taon ng hindi pag-akyat sa trono noong panahon niya. Kaya hindi pagsali. Kaya ang unang taon ay ang unang taon. At ang kayang ika-22 taon ay naging 900 BC. Kaya tama ito. Si Jeroboam ay naghari sa loob ng 22 taon mula 930 hanggang 900 na BC. Tama to. Kaya hindi ito 908 BC. Hindi ito tama. Bakit? Dahil ginamit nila ang taon nga hindi pagsali. Taon ngang hindi pagluklok noong panahon ni Jeroboam. May katuturan ba iyon? Sana ma. Naniwala ako. Kaya balik tayo sa atong screen dito. Si Jeroboam, naghari siya mula 930 hangtod 900 Sulod sa duha-duha ka tuig,
makita nato kini dinhi. Kaya migamit sila og pagi sa pagpetsa nga wala gibase sa tuig sa pagsaka. Giihap kini gitam sa 9-3 wala hangtod 9 wala 9 ug naghari siya sulod sa duha-duha ka tuig. Kaya napakahalaga nito. Susunod, kailangan nating unaon kung paano naitala ang mga taon ng paghahari. Kaya, paano naitala ang mga taon ng paghari? At ang mga hari ng paghahari sa hilagang Israel ay palaging ipinaliwanag mula sa kanilang sariling pananaw at pamamaraan ng pagkalkula ng mga taon ng paghahari. At kabilang dito, ang mga cross-reference sa mga hari ng Timog Juda. Kaya kapag nagpapaliwanag sila tungkol sa paghahari ng hilagang Israel, palagi itong nakasulat sa kanilang pananaw. Ang kanilang pananaw. Kaya hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang halimbawa upang matulungan kayong maunawaan ang konseptong ito. Kaya kapag pinag-usapan natin ang hilagang Israel, tinutukoy nito ang mga hari sa kanilang pananaw. Kaya sa Canada, meron tayong sistemang metriko. Kaya sinusukat natin sa kilo, at sinusukat din natin sa kilometro, at sinusukat natin sa litro. Iyan ang mga sukat na ginagamit sa Canada at gayon din sa iba pang bahagi ng mundo. Ginagamit nila ang sistemang imperial, hindi ba? Kaya hindi kilo, kundi libra ang ginamit nila. Kaya ilang libra ang timbango? At gumagamit sila ng milya at gumagamit sila ng mga quart upang sukatin ang likido. Kaya gumagamit sila ng ibang pamantayan ng pagsukat. At kaya, kung titingnan mo, mga material mula sa Estados Unidos, Amerika, lahat ay isinulat mula sa pananaw ng Amerika. Lahat ay nakasulat sa pounds, miles, at quarts. Pero kung pupunta ka sa Canada, nakasulat na ang lahat sa sistemang metriko, alam mo na, kilo, kilometro, at litro. At kahit na ang Canada ang nagpapaliwanag tungkol sa MOC, magpapaliwanag pa rin ang Canada sa kanilang pananaw. Alam mo, ang US ay may 50 estado. At nga, ang Texas ay isa sa pinakadako nga estado. Alam mo, 14,000 kilometro yun. Kaya kahit na nagpapaliwanag ang Canada tungkol sa IR, ginagamit nito ang kanilang pananaw. Sa parehong paraan, kapag ipinaliwanag ang mga hari sa Hilaga, ipinapaliwanag nito ayon sa kanilang pananaw. Sa kanilang pananaw. At ito ay napakahalaga. Kaya kumuha tayong isang halimbawa dito. Kaya 1 Hari, Kabanata 15:25. Sinasabi rito, si Nadab na anak ni Jeroboam ay naging hari sa Israel noong ikalawang taon ni Asa, hari ng Juda. Kaya pinag-uusapan natin si Nadab. Ito ay tumutukoy sa pangalawang hari, ang anak ni Jeroboam. At siya'y naghari at naging hari sa ikalawang taon. Si Asa ay haring Huda at siya ay naghari ng 2 taon. Kaya tingnan natin ito. Kaya pinag-aralan lang natin ang paghari ni Jeroboam mula 930 hanggang 909. Kaya ito ang ika-22 taon at narito sila. Ang kaniyang anak ay naging hari at ang taong iyon ang naging unang taon. Hindi ito taon ng sesyon, ngunit ang taon na uupo siya sa trono ay ang unang taon at pagkatapos ay ang 908 ay ang ikalawang taon. At ito, kapag tiningnan natin ang Asa, sinasabi nito na noong ikalawang taon ni Asa na hari ng Juda at sa gayon ay naghari si Asa noong 910 hanggang 869 BC. At kaya ipinaliliwanag nito ang tungkol kay Haring Asa ng Timog Yuda sa pananaw ng Hilagang Israel. At kaya 910 ang kanyang unang taon. Kaya ito ay isang paraan na walang aksesyon. At ang ikalawang taon ay 900 At kaya dito toan ang lahat ay nahuhulog sa perpektong kalkulasyon. Ang lahat ay perpektong nakahanay kapag naunawaan natin ang konseptong ito.
Kaya lahat ay nakasulat sa pananaw ng Hilagang Israel. At susunod, kailangan nating maunawaan kung alin kalendaryo ang ginagamit. Aling kalendaryo? At ginamit ng Hilagang Israel ang kalendaryo mula Nisan hanggang Adar. Kaya unang buwan hanggang ikalabindalawang buwan, ito ang kanilang kalendaryo. Ngunit sa kabilang banda, ginamit ng Katimugang Juda ang kalendaryo mula ikapitong buwan hangtod ika-6 na buwan. At ito ang kanilang taon. Ngunit ginamit ng Hilagang Israel ang kalendaryong Nisan mula unang buwan hanggang ikalabindalawang buwan. Kaya dito, kung titingnan mo ang chart dito, Hilagang Israel. Nagsisimula sila mula sa unang buwan hanggang sa ikalabindalawang buwan. At kung hatiin mo ito sa unang kalahati at ikalawang kalahati, ang unang buwan hanggang ika-6 na buwan ay tinatawag na Emph. At ang ikapitong buwan hanggang ikalabindalawang buwan ay tinatawag na Kiro. Magin! Ngunit ang Katimugang Juda ay gumamit ng kabaliktaran na paraan ng paggamit nila sa kalendaryong Tishri mula Tishri hanggang sa ika-6 na buwan, kaya naiiba ito. Ginamit ang Hilagang Israel ang kalendaryong Nisan mula Nisan hanggang Adar. Ito ang unang paon. Halimbawa, sa Amerika, ang paaralan sa tuay nagsisimula sa Setyembre, ang paaralan ay nagsisimula sa Setyembre, ngunit sa Korea, magsisimula ang pasukan sa Marso. Kaya Marso ang simula ng taon. Ibang sistema yan. Pero sa daghan o sa Canada o sa iba't ibang lugar, Setyembre ang unang araw ng pasukan, unang buwan ng taon ng pasukan. Kaya sa ganitong paraan, gumagamit sila ng iba't ibang kalendaryo. At pag-unawa rin sa mga rehensya at magkasanib na paghari. At kung minsan ay dalawang hari o kahit tatlong hari ang naghari ng sabay ng ganito. Kaya sila ay nagsasapawan. Dalawang hari ang naghari ng sabay sa ilang partikular na panahon. Kaya, ang isang rehente ay kapag ang isang tao ay napili upang maghari dahil ang hari ay hindi maaring gumanap ng tungkulin dahil sa sakit o siya ay masyadong bata pa. At ang isang rehente ay isang taong namumuno para sa kanya. Ngunit, ang magkasanib na paghari ay isang sitwasyon kung saan dalawang hari ang magkasamang naghari. Kaya ito ay kapag nagiging magkapatong-pato ang oras. At kaya kailangan nating intindihin iyon. Kaya ang susunod, pangatlo, balangkas ng yugto ng panahon ng Hilagang Israel. Kaya't ating susuriin ng mabilis ang panahon ng Hilagang Israel. At meron pa tayong isa pang punto pagkatapos nito at magtatapos na tayo. Abtaya, pinili ng Diyos si Saul, ngunit naghari si Saul mula 1050 hanggang 1010 BC sa loob ng 40 taon. Ngunit sinuway ni Saul ang salitang Diyos at siya ay itinakwil ng Diyos. At kaya ang monarkiya ay nagsimula kay Haring David. Kaya't si Haring David ay naghari sa loob ng 40 taon mula 1010 hanggang 970 BC. At si Haring Salomon ay naghari mula 970 hangtod 930. Ugling na pong taon. At makita mo ang mga talata doon. At ito ay noong ang bansa ay iisa pa. Ngunit pagkamatay ni Solomon, ang bansa ay nahati sa dalawa, Hilagang Israel at Timog Juda. At ito ay isang bagay na napakasakit para sa puso ng Diyos na makitang nahati ang bansa. Hindi kailanman na nais ng Diyos na tayo ay makawatak-watak, ngunit nais niya na tayo ay maging isa. Amen? Amen? Gusto niya tayong maging isa. Ngunit ang bansa ay nagkawatak-watak at ang Diyos ay labis na nalungkot at ang Diyos ay labis na nalungkot nang ang bansa ay magkawatak-watak. At kaya, makikita natin na ito ay nahati sa katimugang kaharian ng Juda at hilagang kaharian ng Israel.
Kaya narito ang dalawang kaharian sa isang sulyap. Kaya si Rehoboam ang unang hari ng katimugang kaharian ng Juda, kaya katimugang kaharian. At mayroong 20 haris, kaya 20 hari, 20 hari. At ang huling hari ay si Sedekias. Ngunit sila ay winasak ng Babylonia noong 586 BC. At sa huli, dahil sa tipan ng kordero, si Jesus ay nagmula sa lahing ito. At tatalakayin natin ang kalaangkanan ni Jesus sa ikalawang panahon. Pero tingnan natin, hilagang Israel. Kaya si Jeroboam ang naging unang hari ng hilagang Israel. At mayroong 19 na hari, ang huli ay si Hosea. Kaya 19 na hari. 19 na hari at sila ay winasak ng Assyria noong 722. Kaya naman, sila rin ay itinuring na mga taong may tipan ng Diyos. Pinanatili pa rin sila ng Diyos at nais niya silang magsisi. Ngunit nahulog sila sa idolatriya at kasalanan at sila ay nawasa. Kaya mula kay Jeroboam hanggang kay Oseas, ito ang kasaysayan ng mga hari sa hilagang Israel. Magpatuloy na tayo. Kaya ang huling punto, pang-apat, buod niya mga taon ng paghahari niyang hilagang Israel. Kaya ito na ang huling punto. At titingnan natin ang mga tao ng pamamahala ng hilagang Israel. At kaya dito mo makikita sa iyong mga workbook, makikita mo ang listahan ng 19 na hari mula kay Jeroboam hanggang kay Hosea. At kaya makita mo na sila ay inuri sa mga dinastiya. Kaya ang unang dinastiya, si Jeroboam, si Nadab. Pangalawang dinastiya, Bahasya, Ela. Ikatulong na dinastiya, sina Zimri, Tiblo. Ikaupat na dinastiya, Omri, Ahab, Ahazias, Joram. Ikalimang dinastiya, Jehu, Jehoahaz, Joas, sina Jeroboam, Duha, at Sakarias. Ika-6 na dinastiya, Shalom. Ikapitong dinastiya, Manahim at Pekahiya, at ang ika-8 dinastiya, si Peka. At ang ika-9 na dinastiya, si Hosea. Kaya sumunod ka sa akon. Sunod ka sa akon. Alamin naton ang mga pangalang ito. Sumunod ka sa akin, Jeroboam. Jeroboam. Nadab. Basa. Ala. Zimri. Tibni. Omri. Ahab. Ahazias. Yoram. Jehu. Joahaz. Joas. Jeroboam duka. Sakarias. Shalom. Manahim. Petsahiyas. Petsa. At si Useas, kaya ito ang 19 na hari at maari mong tingnan ang mga taon ng ulan at ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Inaawit ng ating mga batang nasa Sunday School ang kantang ito. At kakantahin ko nito para sa iyo. Kakantahin ko ang isang kanta para sa iyo gamit ang hanapin muna ang kaharian. At kabisado ng ating mga Sunday School ang mga pangalang ito. Kamangha-mangha para sa Sunday School na kabisaduhin ang lahat ng mga pangalan at petsang ito. Kaya pupunta ko. Subukan mong kantahin ang mga pangalan ng mga hari para sa imo. Si Jehoshaphat, sila si Jeroboam nga ikaduha, si Zacarias, si Salum, si Menahem, si Pekahaya, si Peka, o si Hosea. Ito ang mga hari ng Israel. Amen. Magbigay tayo ng kaluwalhatan sa Diyos. Kaya muli, narito ang nakikita mo.
Ang chart na ito ay isang perpektong kronolohikal na talaorasan ng lahat ng mga tao ng paghahari ng mga hari sa Hilagang Israel. Mayroon ding parehong talaorasan sa format na Katimugang Juda. Kaya ang dalawang talaorasan at mga ilustrasyong ito ay makukuha sa ika-4 na aklat. At hindi na to maaaring masakop ang lahat, ngunit babanggiton ko lang ito ng espesyal. At una sa lahat, mula sa simula nito, ang Hilagang Israel ay nagrebelde at tumalikod sa Diyos. Malayo sa birus. At baya, nagtayo si Jeroboam ng mga ginintuang guya. Nagtayo siya og mga matataas na lugar at mga altar para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ginawa ni ang mga pare ang mga ordinaryong tao na nangunguliktang pera mula sa kanila. Hindi sila mga Levita o hindi sila kwalipikado. Ngunit ginawa niyang mga pare ang mga ordinaryong tao. At binago rin niya ang petsa, binago ang petsa ng kapistahan ng mga tabernakulo mula sa ang ika-15 ng ika-7 buwan hangtod sa ika-15 ng ika-8 buwan. Kaya binago niya ang mga araw ng Diyos. Hindi siya nabubuhay ayon sa takdang panahon ng Diyos. At si Jeroboam ay mula sa tribo ni Ephraim, ayon sa unang hari 11:26 at sa pahayag Kabanata 7, pahayag Kabanata 7, mga talata 1 at ang mga sumunod. Nabanggit ang 144,000. Ngunit ang tribo ni Ephraim ang inalis. Bakit? Dahil ito ay dahil sa kasalanan ni Jeroboam at inakay niya ang buong bansa at ang kaniyang mga inapo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya naman, sa halip na ihatid ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon, na ipadala nila ang kasalanan at idolatriya, at ang kasamaan ay sa susunod na henerasyon. Kaya silang lahat ay masasamang hari. Ngunit ano ang idolatriya ngayon? Sa Colossus 3:5, sinasabi nito na ang imoralidad, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman ay mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi sa 1 Samuel 15:23 na ang pagsuway ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang hindi pakikinig sa iyong mga pinuno ay pagsuway at itinuturing itong idolatriya. At kaya ito ay, ang ating puso ay puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kapag mayroon tayong kasakiman at kapag mayroon tayong pagnanasa at masasamang pagnanasa. Kaya kailangan nating pagsisihan ang mga bagay na iyon. Isa pang mahalagang tandaan ay si Tibne ay hindi ibinibilang bilang isa sa mga hari ng Israel. Kaya ang unang hari, Kabanata 16, 21, 23. Sinasabi nito na muli, ang Israel ay nahati muli. Pagkatapos, ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawang bahagi. Kalahati ng bayan ay sumunod kay Tibni at kalahati naman ay sumunod kay Omri. Kaya't ang ilan ay sumunod kay Tibni at ang ilan naman ay sumunod kay Omri. Ngunit kalaunan, natalo ni Omri si Tibni at namatay si Tibni. Ngunit si Tibni ay hindi kabilang sa mga hari ng Hilagang Israel. Kaya tingnan natin si Tibni dito. Kaya't naghari si Tibni mula sa 884 BC hanggang 880 BC. Ngunit ito ay kasabay ng panahon ni Omri. Kaya nagkaroon ng digmaang magkasama, nagkaroon ng bigmaan. Ngunit sa huli, si Tibni ay hindi ibilang bilang isa sa mga hari ng Hilagang Israel. At kaya naghari si Omri mula 884 hanggang 873 sa 3 BC sa loob ng 12 na taon ayon sa kalendaryo noong panahong iyon. Kaya si Tipani ay hindi isa sa mga hari. Gayon din, isang punto ay ang paghahari ni Ahab ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Hilagang Israel. Kaya maraming nilalaman ang tinatalakay sa Biblia tungkol kay Ahab. At ang kanyang anak na babae, si Atalia, ay nagpakasal kay Jehoram. At dahil nagpakasal sina Atalia at Jehoram,
Nagdulot din ito ng espiritual na kadiliman patungo sa Timog Juda. Kaya ang hilagang Israel ang pinakamadilim sa panahong ito. Ngulit dahil din kay Jehoshaphat, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at ipinakasal niya ang kanyang anak na si Jehoram kay Atalia, isang hentil. At dahil sa kasalang ito, nagdulot itong malaking kadiliman sa kasaysayan ng katimugang Juda. At tatalakayin iyan sa ibang pagkakataon. Kaya kailangan natin magpakasal sa mga mananampalataya. Iyan ang aral na kailangan natin matutunan. At ang susunod, may duha ka salaysay tungkol kay Menahem. Kaya mayroong dalawang salaysay tungkol sa pag-akyat ni Menahem sa trono. At tingnan nato yan. At dito na tayo magtatapos. Dalawa Hari 15, 14 hanggang 17. Sinasabi rito, si Menahem na anak ni Gadi ay lumabas mula sa Tirza at pumunta sa Samaria at sinaktan si Shalem na anak ni Jabes sa Samaria at pinatay siya at naging hari na kapalit niya. Kaya tinutukoy nito ang pagiging hari ni Menahem. At pagkatapos, sa talata 16 at 17, binanggit siyang muli. Nang ika-36 na taon ni Azarias na hari ng Juda, si Menahem na anak ni Gadi ay naging hari sa Israel at naghari ng 10 na taon sa Samaria. Kaya mayroong dalawang tala ng kanyang pag-akyat. Binanggit siya nito ng 2 beses. At saka, bakit galon? Dahil kahit na naging hari siya, nagkaroon ng pagtutol sa Tifsa sa loob ng 1 taon. At hindi nila binuksan ang mga pinto para sa haring si Menahem. Nilabanan nila ang kanyang pamumuno. Ngunit patuloy na sumalakay si Menahem sa loob ng 1 taon. At sa wakas, sinira nila ang mga pinto at pinatay nila ang lahat ng babae at mga sanggol at lahat ng lalaki. At pinatay nila ng tuluyan ang lahat. Kaya naman, ang Menahem ay binanggit ng 2 beses. Kaya siya ay naging hari noong 752 BC. Ningit gayon din na, nang talunin niya ang mga tao ni Tisha. Siya ay naghari mula 751 BC hanggang 741 BC sa loob ng 10 taon. 751 hanggang 741 sa loob ng 10 taon. Tingnan nato niyan. Kaya titingnan nato ang Menaharim. At kaya dito sa seksyong ito, naghari siya mula 752. Ito ang unang pagbanggit. Ngunit, matapos niyang makuha ang ganap na kontrol, naghari siya mula 751 hanggang 741 at ito ay 10 taon ng ulan, 10 taon. Pero tandaan, kung babalikan mo, ito ay isang paraan ng pakikipag-date na ginagawa sa loob ng 1 taon. Binago nila ang paraan ng pakikipag-date at kaya 751 hanggang 741. Kaya ang 751 ay 1 taon ng sisyon. At kapag bilangon mo ang 751 hanggang 741 BC ay 10 taon ayon sa paraan ng pagpepetsa ng taon ng pag-akyat. Kaya dito ay mayroon tayong spesyal na pagbanggit kay Menahem. Kaya bilang konklusyon, ang administrasyon ng kasaysayan ng pagtubos ay nagsiwalat sa kasaysayan ng Israel ang kaharian ni Hilaga. Kaya una, sinasabi sa Pedro Kabanata 2, talata 9, tayo ang maharlikang pagkasaserdote. Maharlikang pagkasaserdote. Kaya naman, kahit na nahati ang bansa, sila pa rin ang bayan ng Diyos na may tipan. At sa mga taga-Roma, Kabanata 11, talata 29, sinasabi na ang pagtawag ng Diyos ay hindi na mababawi. Kung tayo ay tatawagin ang Diyos, hindi niya susukuan ang kanyang mga tao. Kaya hindi siya sumuko sa mga tao sa hilagang Israel. Pero nangagunob sila. Ngano? Dahil nagsunog sila ng insenso at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang unang dahilan. Pangalawa,
Hindi nila pinakinggan ang mga propeta ni ang kanilang mga babala, hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. At kasunod, tinalikuran nila ang kautosan, ang tipan, ang salita ng Diyos. Tumalikod sila sa salita ng Diyos. At kaya nakikita natin na sila ay winasak ng Assyria. Mga minamahal kong kapatid sa buong mundo, kait masasama ang mga hari ng hilagang Israel. Mahal pa rin silang Diyos at umaasa siya sa kanilang pagbabalik. Sa katulad na paraan, ang Diyos ay matiyaga sa aton. Kapag tinatawag niya tayo, kahit na tinapalikuran natin siya, patuloy niya tayong inalagaan. Kahit na tayo ay nadapa, siya ang bumubuhay sa atin. Kahit na tayo ay mahulog sa tukso, inaaliw niya tayo at pinagagaling niya ang ating mga pusong sawi. At kailangan nating makinig sa salita ng Diyos, ha? Magbalik loob sa salita ng Diyos at ipamana ito sa susunod na henerasyon. Dalangin ko na sana ay madala natin ang salitang ito ng Diyos at maipamana ito sa susunod na henerasyon at sa susunod na henerasyon at sa susunod na henerasyon sa mga walang hanggang henerasyon. At idinadalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Magbigay tayong kaluwalhatan sa Diyos.